Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po sa aking channel. Ayan, Mariano Brothers Moto TV. Bali, sa oras na ito mga brothers, magbibigay lang po tayo ng share sa inyo tungkol po dito sa ating bearing sa Sigunyal. Ayan, kung bakit may takip. Ayan. Ayan, kung mapapasin nyo po siya, meron siyang takip yung Sigunyal, yung kanyang bearing. Ito po, pang TMX 125. Ayan, kaparehas po yan ng TMX 155, Rusi. Ngayon, meron po kasi nagpunta rito na mekaniko. Bali, naghahanap po sa atin ng bearing sa Sigunyal. Kasi po, nagbabasa ng makina. Ngayon, tinatanong niya sa akin kung ano daw ang maganda, kung may takip o wala. Ngayon, ang sagot natin sa kanya mga brothers, dapat po may takip yung bearing sa Sigunyal. Ayan, kasi hindi niya po alam kung bakit may takip. Kaya ngayon nasabi ko sa kanya dapat may takip po ito, kasi ang trabaho po nito mga brothers, para yung circulation po ng langis sa ating transmission at yung man nanggagaling sa ating oil filter o bomba ay magtuloy-tuloy, para po sa ano ito mga brothers, sa oil flow ng ating makina dito po sa ating motor na TMX 125. Ito po binaba po ito mga brothers, dumayo sa atin ayun. Ngayon, ang trabaho po niyan, kaya po siya may takip, para yung oil flow ng ating makina ay magtrabaho. Kasi ito mga brothers, pagka nakalagay po ito rito, ayan, at nakasalpak po itong ating crankcase. Ito. Ang mangyayari po dito mga brothers, magsasarado po itong ating transmission. Masasaram po dito. Ngayon, pag nasarado po yan mga brothers, yung langis na manggagaling dito sa ating bomba, ito, may bomba po dito sa kabila, aangat po yan, tatakbo rito, iakit ngayon sa dito po sa ating cylinder head. Pag angat po rito, babalikan lang dito sa bababa rito. Pagbaba rito mga brothers, papasok dito sa crankcase. Ayan dito. At dun po dadaanan lang sa dalawang butas na to. Ito itong dalawang to. Pag dumaan po dyan lang mga brothers, ang ikot po ng Sigunyal pag ganito. Bababa po ang langis, hahato ngayon sa transmission. Yun po magsisilbing langis sa transmission. Tapos pagbaba, papasok ulit sa ating oil screen, iakit ulit. Kaya yung oil flow ng langis tuloy-tuloy. Kaya po may takip dito. Kailangan po sarado to. Kasi kung bukas po ito mga brothers, ang mangyayari po, magkakaproblema sa ating block. Pwede po siyang sumobra sa langis yung ating block dito mga brothers, sa ilalim ng piston. Kasi po magsusupply po ng langis sa loob ng ating block, sa piston, yung pong Sigunyal. Itong Sigunyal mga brothers, ayun po magsusupply ng langis. Ito. Sa loob, ito. Yung butas na to, itong butas na to mga brothers, papasok dito, lalabas dito yung langis. Yun po ang magsusupply ng langis sa ating block at saka sa ating piston. Ngayon, ang mangyayari, yun po ang magsusupply. Ngayon, pagdating naman po dito sa kabila, yung langis na manggagaling sa cylinder head dito, pagbaba niya rito mga brothers, papupuno po ng langis itong ating itong lugar na to, mapupuno ng langis. Dahil sarado nga po ito ng bearing, yung bearing niya sarado po nitong itong bearing na to, sarado po. Ayan, sarado. Ngayon ang mangyayari po mga brothers, aangat yung langis dito. Dito po papasok ang langis sa dalawang to. Ito. Ngayon, pag ikot po na Sigunyal, hihilahin niya pag ganito rito, papasok po sa transmission, bababa ulit, papasok sa oil screen, pabalik-balik lang po yun. Yun po ang trabaho niya mga brothers, kaya po may sarado to, para yung oil flow ay maayos po mga brothers. Okay? Yan po mga brothers, nasagot natin yan doon sa nagtanong sa atin na mekaniko na nagpunta rito. At yan naman ay nagpasalamat na dahil
naipaliwanag ko po sa kanya ng maayos kasi nagdadalawang isip siya. Sa una niyang pinuntahan na tindahan, bumili siya ng bearing, wala hong takip. Ngayon nagdadalawang isip siya, nagpunta po sa atin. Kasi sabi ko, ang bibili mo may takip. Ayan. Okay? Sige po mga brothers, hanggang dito lang. Sana nakatulong po sa inyo itong ating video ginawa tungkol nga po dito sa ating bearing kung bakit may takip. Okay? Okay, maraming po salamat mga brothers.